Narito sa isang tahanan sa Tbilisi, Georgia, ang kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa buong paligid. Sofia, anak, ito na lang ang tanging paraan natin para mailigtas ang tatay mo. Kailangan mong magtungo sa Pilipinas. Gulat na gulat ang dalaga sa sinabi ng kanyang ina. Habang pinipigilan ang mga luha, tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Ang bida sa ating kuwento ngayon ay isang babaeng taga-Georgia na ipinadala sa malayong Pilipinas para magpakasal upang mailigtas ang buhay ng kanyang ama. Ang kanyang ordinaryo at masayang buhay bilang isang guro sa kindergarten ay biglang gumuho dahil sa biglaang sakit sa puso ng kanyang ama na nagtulak sa kanya sa huling opsyon, isang international marriage. Pagkalipas ng 3 taon, nang makita niyang muli ang kanyang ama, malusog at malakas, na dumalaw sa kanya, napaluhod na lamang siya at humagulgol. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pamilyang ito? Sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang salaysay. Kumusta? Ako si Sofia. Ipinanganak ako sa Georgia at ngayon ay naninirahan sa Pilipinas. Ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa pinakamahirap na panahon at sa pinakamasayang sandali ng aking buhay. Noong una akong dumating sa Pilipinas, inisip ko na ako ay isang anak na ipinagbili para sa pera. Ngunit ngayon, tinatawag ko na ang Pilipinas bilang aking pangalawang tahanan. Paano nangyari ang ganitong pagbabago? Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo. Ang luma at 2 palapag na bahay sa labas ng Tbilisi, ang kabisera ng Georgia, ang tahanan ng aking mga alaala noong bata pa ako. Tuwing umaga, sa pagbukas ko ng bintana, tanaw na tanaw ko ang ubasan na inaalagaan ng aking ama. Ang ubasang iyon, na minana pa mula sa aking lolo, ang tanging yaman ng aming pamilya. Ako ay isang guro sa isang lokal na kindergarten. Hindi man kalakihan ang aking sahod, napupuno naman ng saya ang aking puso sa tuwing naririnig ko ang halakhak ng mga bata. Lalo na kapag ang 5 taong gulang na si Nika ay tumatakbo papalapit sa akin para yumakap ng mahigpit. Pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ang aking ama ay gumigising araw-araw ng alas 5 ng umaga para magtungo sa ubasan. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang magaspang na mga kamay na maingat na inaalagaan ang bawat kumpol ng ubas, naisip ko na gusto kong maging kasing sipag niya. Pagsapit ng taglagas, ang buong pamilya ay nagtutulungan sa pag-aani ng ubas, maging ang aking ina at ako ay kasama. Ang mga naaning ubas ay ibinebenta namin sa palengke at ang kita mula rito ang halos tanging bumubuhay sa aming pamilya sa loob ng 1 taon. Hindi kami mayaman, ngunit ang pagmamahalan namin sa isa't isa ay higit pa sa yaman ng kahit na sinong pamilya. Tuwing hapunan, magkakasama kaming umuupo sa aming maliit na mesa at nagkukuwentuhan tungkol sa mga nangyari sa aming araw. Ang sandaling iyon, habang nagsasalo sa isang baso ng alak na gawa mismo ng aking ama, ang pinakamasayang bahagi ng aking araw. Laging sinasabi ng aking ama, masarap magkaroon ng maraming pera, pero mayroon tayong isa't isa. Sapat na iyon para maging masaya. Noon, hindi ko pa lubos na naiintindihan ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, tila nangangamba na pala siya para sa kinabukasan ng aming pamilya. Ang ani sa ubasan ay paunti ng paunti bawat taon. Dahil siguro sa pagbabago ng klima hindi na kasing taba ng dati ang lupa. Gayunpaman, namuhay kami ng walang gaanong alalahanin. Pag-uwi ko mula sa kindergarten, kumakain ako ng borscht na niluto ni nanay habang ikinukuwento ko ang mga nakakatuwang sinabi ng mga bata. Ang aking ama ay laging nakangiti habang nakikinig sa akin. Mahal na mahal mo talaga ang mga bata, Sofia. Mapalad ang mga batang may guro na tulad mo. Akala ko, ang simple ngunit masayang buhay na iyon ay magpapatuloy magpakailanman. Ngunit minsan, ang buhay ay nagbibigay ng mga hindi inaasahang pagsubok. Dumating ang pagsubok na iyon sa aming pamilya noong taglagas ng aking ika-25 na kaarawan. Isang gabi iyon matapos ang pag-aani ng ubas. Mas maagang umuwi ang aking ama kaysa karaniwan at umupo sa sofa at napansin kong napakaputla ng kanyang mukha. Lumapit ang aking ina na may pag-aalala sa kanyang mukha. Mahal, ayos ka lang ba? Ang putla mo, sinabi ng aking ama na ayos lang siya, ngunit ramdam kong may kakaiba. Karaniwan, sa hapagkainan,
Siya ang nagkukuwento ng mga masasayang nangyari sa araw niya, ngunit noong gabing iyon, hindi siya gaanong nagsalita. Noong gabing iyon, pinagpawisan siya ng malamig at hindi makatulog ng maayos. Nagpalitan kami ni nanay sa pag-aalaga sa kanya, ngunit pagsapit ng madaling araw, lalong lumala ang sitwasyon. Hindi namin akalain na sa sandaling iyon, ang aming ordinaryong buhay ay tuluyan ng magbabago. Mga 4:00 ng madaling araw iyon. Biglang napahawak ang aking ama sa kanyang dibdib at nagsimulang humingal. Nagulat kami ni nanay at agad siyang inalalayan. Ang sakit ng dibdib ko. Hindi ako makahinga. Agad kaming tumawag ng ambulansya. Ang biyahe papuntang Tbilisi Central Hospital ay parang walang katapusan. Sa loob ng ambulansya, hawak ko ng mahigpit ang kamay ng aking ama na mas malamig at nanginginig kaysa dati. Pagdating sa emergency room, agad siyang kinuha ng mga doktor. Naiwan kami ni nanay sa pasilyo, naghihintay. Ang paghihintay na iyon ay parang impyerno. Walang tigil sa pag-iyak si nanay at ako naman ay hindi makapagsalita. Lumipas ang 1 oras, 2 oras at sa wakas, lumabas ang doktor. Bumagsak ang aking puso nang makita ko ang seryoso niyang mukha. Ang pasyente ay nagkaroon ng acute myocardial infarction. Kung hindi siya maooperahan kaagad, manganganib ang kanyang buhay. Operasyon? Magkano po iyan? Tanong ng aking ina sa nanginginig na boses, ang tanong na pinakakinatatakutan namin. Nang marinig namin ang sagot ng doktor, gumuho ang aming mundo. Kasama na ang bayad sa operasyon at sa ospital, aabutin po ng humigit kumulang 25,000 lari. 20,000 lari. Katumbas iyon ng halos kalahating milyong piso, isang napakalaking halaga. Pera na hindi namin kayang ipunin kahit pa magtipid kami sa lahat ng gastusin sa loob ng 1 taon. Ang kita mula sa ubasan ay hindi kailanman sasapat. Napaupo na lang ang aking ina sa sahig. Ako naman ay hindi alam ang gagawin. Ang katotohanang ang buhay ng aking ama ay nakasalalay sa pera ay nakakatakot. Nagawa na namin ang first aid, pero kung hindi siya maooperahan sa loob ng 2 araw, talagang delikado. Pag-usapan ninyong magpamilya at magdesisyon. Pagkaalis ng doktor, matagal kaming hindi nakapagsalita ni nanay. Paano kami makakahanap ng ganoong kalaking pera? Sinubukan naming umutang sa bangko, ngunit wala kaming ari-arian na maaaring isanla. Naisip naming ibenta ang ubasan, ngunit napakaluma na ng lupa at maliit ang posibilidad na mabili ito, at kahit pa mabili, kulang na kulang pa rin para sa operasyon. Kinuha ng aking ina ang gintong singsing at kuwintas na minana niya sa kanyang lola noong ikasal siya. Kahit ibenta ang lahat ng iyon, hindi pa rin aabot sa kalahati ng bayarin sa operasyon, ngunit umaasa siyang makakatulong ito kahit kaunti. Sofia, kailangan nating gawin ang lahat. Hindi natin pwedeng hayaan na lang ang tatay mo. Inilabas ko rin ang lahat ng aking naipon mula sa sahod ko. Ngunit kulang na kulang pa rin. Humingi kami ng tulong sa aming mga kamag-anak, ngunit lahat sila ay umiling, sinasabing mahirap din ang kanilang buhay. Patuloy namang nangungulit ang ospital na magtakda na ng petsa ng operasyon. Bawat araw na lumilipas, maaaring lumala ang kondisyon ni tatay. Talagang wala na kaming pag-asa. Noon biglang nagsalita ang aking ina. Isang bagay na hindi niya kailanman sasabihin sa normal na pagkakataon. Sofia, mayroon kasing tinatawag na international marriage, hindi ba? Yung mga nagpapakasal sa mga taga-ibang bansa, tulad ng Pilipinas o Japan. Narinig ko na baka makatulong sila. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nanlamig ang aking buong katawan. Ibig niya bang sabihin ay ipadala ako sa ibang bansa para makalikom ng pera para sa operasyon ni tatay? Hindi ako makapaniwala, Nay. Ano po ang sinasabi ninyo? Sofia, anak, ayaw ko ring sabihin ito. Pero wala na tayong ibang paraan. Kung mamatay ang tatay mo, tapos na talaga tayo. Umiiyak na sabi ng aking ina. Gusto ko ring umiyak, ngunit hindi ko magawa. Sobrang sakit isipin na ang sarili kong pamilya ay handa akong ibenta sa ibang bansa. Sa pasilyo ng ospital, matagal kaming nakaupo ni nanay nang walang imik. Palapit na ng palapit ang araw ng operasyon ni tatay, ngunit wala kaming mahanap na solusyon. Si nanay ang unang nagsalita.
Sofia, nagtanong ako sa kaibigan ko kahapon. Mayroon daw ahensya para sa international marriage dito sa Tbilisi. Gusto mo bang subukan nating pumunta para magtanong man lang? Umiling ako. Umaasa pa rin ako na may iba pang paraan. Nay, wag pa po tayong sumuko. Maghanap pa po tayo ng ibang paraan. Ngunit lumipas ang 2 pang araw at walang nagbago. Tinanggihan kami ng bangko dahil wala kaming kolateral at tinalikuran na kami ng lahat ng aming kamag-anak. Sa huli, nagbigay ng ultimatum ang doktor. Kung hindi ninyo maihahanda ang bayad sa operasyon bukas, hindi na kami makapaghintay pa. Patuloy na lumalala ang kondisyon ng pasyente. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang isiping nag-iisa at nahihirapan ang aking ama sa ICU ay dumudurog sa aking puso. Si nanay naman ay palingalinga sa higaan, pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Pagsapit ng madaling araw, tahimik na pumasok si nanay sa aking kwarto. Sofia, anak, pakinggan mo ako. Tumawag ako sa ahensya ng international marriage. Mayroon daw isang napakabait na lalaki sa Pilipinas. Kaedad mo lang halos at matatag ang trabaho. Sabi nila, matutulungan daw niya tayo sa bayarin sa operasyon ni tatay. Nay, Sofia, patawarin mo ako. Pero sa ngayon, ito na lang ang tanging paraan. Nag-aalala ako na baka hindi ka maging masaya, pero kung mamatay ang tatay mo, wala na talaga tayong magagawa. Sunod-sunod na pumatak ang luha mula sa mga mata ni nanay. Gusto ko na ring maiyak, ngunit pinigilan ko. Wala kaming oras para umiyak sa ganitong sitwasyon. Nay, sigurado po ba kayo na wala ng ibang paraan? Sofia, sa buong buhay ko, ngayon lang ako gumawa ng ganitong desisyon. Pero ngayon, ito na lang ang pag-asa natin. Nag-isip ako ng matagal. Kung ito ang tanging paraan para mailigtas si tatay, kailangan ko itong tanggapin kahit na sa isang malayong bansa. Kung para sa pamilya ko, kakayanin ko. Sige po, Nay. Tawagan ninyo ang ahensya. Nakahinga ng maluwag si nanay at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Sofia, salamat. Maraming salamat. Patawarin mo ako at hinayaan kitang gumawa ng ganitong desisyon. Nang hapong iyon, pinuntahan namin ang ahensya sa sentro ng Tbilisi. Isang maliit na opisina sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali. Agad kaming sinalubong ng babaeng broker. Ah, tuloy kayo. Kayo po ba yung tumawag? At ikaw si Miss Sofia? Opo, kami nga po. Napakaganda mo naman. Siguradong magugustuhan ka ng nobyong Pilipino. Gusto ninyong makita ang litrato? Ipinakita ng broker ang litrato ng isang lalaki. Mukha siyang maayos, ngunit para sa akin, isa lang siyang estranghero. Siya si Jose Reyes, 31 taong gulang, nagtatrabaho bilang empleyado sa isang kumpanya sa Pilipinas. May sarili siyang bahay at stable ang pinansyal na kalagayan. Napakabait din daw. Talaga po bang matutulungan niya kami sa operasyon ng tatay ko? Siyempre, pumayag na si Mr. Reyes. Pagdating mo lang sa Pilipinas, ipapadala niya agad ang pera. Naramdaman ko ang magkahalong emosyon. Nagpapasalamat ako, pero kasabay nito, pakiramdam ko ay ipinagbibili ako para sa pera. Darating si Mr. Reyes dito sa Georgia sa Sabado. Magkikita kayo sa Tbilisi, at kung magustuhan ninyo ang isa't isa, itutuloy na natin kaagad. Tumango ako. Pakiramdam ko, pumasok na ako sa isang daan na wala ng atrasan. 2:00 ng hapon noong Sabado, sa isang maliit na kapihan sa Tbilisi, una kong nakilala si Jose Reyes. Nauna nang dumating ang broker at nag-ayos ng aming upuan. Pumasok ako sa kapihan na may kaba sa dibdib. Mas simple siya sa personal kaysa sa litrato. Katamtaman ang tangkad at nakasalamin. Itsura ng isang ordinaryong Pilipino. Hello, Miss Sofia. Bati ni Jose ng may pagkailang. Nagsalita siya sa Ingles at isinalin ito ng broker. Yumuko rin ako bilang pagbati. Hello. Halatang kinakabahan pa rin si Jose. Panay ang hawak at baba niya sa tasa ng kape at hirap magsalita. Ganoon din ako. Mabigat ang aking dibdib sa isiping ang taong ito ang magliligtas sa buhay ng aking ama. Ang broker ang nagsimulang magsalita. Mr. Reyes, si Sofia po ang aming dalaga. Tulad ng nakikita ninyo, napakaganda at mabait.
Guro siya sa kindergarten kaya magaling mag-alaga ng bata. Bahagyang ngumiti si Jose habang nakatingin sa akin. Ngunit nagduda ako kung totoo ang ngiting iyon. Para kasing tingin ng isang taong bibili ng isang babae. Miss Sofia, kung mayroon kang tanong tungkol sa buhay sa Pilipinas, huwag kang mag-atubiling magtanong, maingat na sabi ni Jose. Isinalin ito muli ng broker. Anong klaseng bansa po ang Pilipinas? Napakagandang bansa ng Pilipinas. Mahusay ang mga ospital at maganda ang edukasyon. Kapag pumunta ka roon, magiging komportable ang buhay mo. At matutulungan ninyo po ba talaga kami sa operasyon ng tatay ko? Iyon ang pinakamahalagang tanong. Nang isalin ito ng broker kay Jose, mariin siyang tumango. Oo naman. Pagdating mo lang sa Pilipinas, ipapadala ko agad. Sana ay gumaling na kaagad ang iyong ama. Salamat po. Yumuko ako bilang pasasalamat. Ngunit magulo pa rin ang isip ko. May pasasalamat, ngunit mayroon ding hinanakit. Pakiramdam ko, ipinagbili ako kapalit ng buhay ng aking ama. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ng halos 1 oras, ngunit karamihan ay ang broker ang nagsasalita. Tango lang ako ng tango. Si Jose naman ay hindi rin gaanong nagsasalita. Halatang halata na nagkita kami hindi dahil sa interes sa isa't isa, kundi dahil sa pangangailangan. O sige, magdesisyon na tayo. Kailan ka makakapunta sa Pilipinas? Pagmamadali ng broker. Muli kong tiningnan si Jose. Sumikip ang dibdib ko sa isiping makakasama ko ang taong ito habang buhay. Pupunta po ako pagkatapos ng operasyon at paggaling ng tatay ko. Siguro pagkatapos ng 1 buwan? Sige. Makakapaghanda na siguro ako hanggang sa araw na iyon. Mabuti. Sisimulan ko na ang pag-aayos ng mga dokumento. At doon nagtapos ang aming unang pagkikita. Bago umalis, binigyan ako ni Jose ng isang maliit na regalo. Isang kahon ng tsaa mula sa Pilipinas. Inumin mo ito sa Pilipinas, masarap iyan. Salamat po. Kakaiba ang naramdaman ko habang tinatanggap ang regalo. Tila hindi naman siya masamang tao. Ngunit kasabay nito, isa pa rin siyang estranghero. Pauwi, tinanong ako ni nanay. Kumusta, Sofia? Mukha naman po siyang mabait, pero hindi naman ito kasal dahil sa pag-ibig. Sofia, alam ko, pero sa ngayon, wala tayong magagawa. Baka naman pagdating ng panahon sa Pilipinas, matutunan mo rin siyang mahalin. Hindi ako sumagot. Nagdududa ako kung mangyayari nga iyon. Nang gabing iyon, tulad ng ipinangako, ipinadala ni Jose ang pera para sa operasyon. Kinabukasan, agad na isinagawa ang operasyon ng aking ama. Matapos ang matagumpay na operasyon at 1 buwan ng pagpapagaling, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Sinalubong ako ni Jose. Mas mukha siyang kinakabahan kaysa noong nagkita kami sa Georgia. Sofia, welcome to the Philippines. Mahaba ba ang biyahe mo? Opo, salamat po. Nag-aral ako ng kaunting Tagalog, ngunit hirap pa rin ako. Binuhat ni Jose ang malaki kong maleta at iginiya ako sa sasakyan. Sa loob ng kotse, nagsalita si Jose. Kumusta na ang tatay mo? Mabuti na po siya. Maraming salamat po talaga. Mabuti naman. Sana ay tuluyan na siyang gumaling. Ang tinitirhan ni Jose ay isang subdivision sa Laguna. Isang maayos na lugar na puno ng mga bahay. Ibang-iba sa aming lumang bahay sa Georgia. Mula ngayon, ito na ang bahay mo. Sofia, ibinigay ni Jose sa akin ang master bedroom habang siya ay sa sala natutulog. Isang kilos ng paggalang, ngunit may pader pa rin sa puso ko. Hindi ko maalis sa isip ko na binili niya ako gamit ang pera. Ang unang linggo ay napakahirap. Hindi kami magkaintindihan. At hindi ko gusto ang mga pagkaing Pilipino. Ang sinigang ay masyadong maasim. At ang amoy ng bagoong ay kakaiba. Sinubukan ni Jose na magluto ng mga pagkain na kaya kong kainin, ngunit sa halip na magpasalamat, mas naramdaman ko ang pressure na kailangan kong mag-adjust kaagad. Isang araw, may iminungkahi si Jose. Sofia, baka nababagot ka na dito sa bahay. May malapit na sentro ng suporta para sa mga pamilyang multicultural. Gusto mo bang subukan? Doon, pwede kang mag-aral ng Tagalog at makakilala ng ibang dayuhan. Nag-alinlangan ako. Hirap pa ako sa Tagalog kaya nahihiya akong makipagkilala sa iba. Okay lang po.
Mas gusto ko dito sa bahay. Ngunit hindi sumuko si Jose. Hindi ba't guro ka sa kindergarten sa Georgia, Sofia? Mayroon din silang volunteer program doon para magturo sa mga bata. Baka gusto mong subukan? Sa salitang bata, bahagyang kumilos ang puso ko. Ang pinakamasayang sandali ko sa Georgia ay kapag kasama ko ang mga bata. May mga bata po talaga doon? Oo, maraming anak ng mga multicultural na pamilya. Isang programa kung saan sabay nilang pinag-aaralan ang Tagalog at ang wika ng kanilang ina. At doon, nagsimula akong pumunta sa sentro. Noong una ay naiilang ako, ngunit nang makita ko ang mga bata, gumaan ang aking pakiramdam. Lalo na ng isang 5 taong gulang na batang babae na nagngangalang Minji ang tumakbo at yumakap sa akin, naaalala ko si Nika sa Georgia. Teacher, anong bansa po ang Georgia? Tanong ni Minji na may kuryosidad sa mga mata. Ikinuwento ko ang magagandang tanawin at masasarap na pagkain sa Georgia. Namangha ang mga bata sa aking mga kwento. Ang mga nakilala kong ibang dayuhan sa sentro ay naging malaking tulong din. Si Ate Lai, na mula sa Vietnam, at si Ate May, na mula sa China, ay pareho rin halos ang sitwasyon sa akin. Mahirap talaga sa simula, pero lilipas din yan. Mas mababait ang mga Pilipino kaysa inaakala mo, pagpapalakas loob ni Ate Lee. Sa mga salitang iyon, unti-unti nang bumukas ang aking puso, at ang maliliit na kabaitan ng mga tao sa komunidad ay nagbigay sa akin ng lakas. Tuwing pupunta ako sa sari-sari store, dahan-dahan akong tinuturuan ng may-ari ng Tagalog. Sofia, ito, mansanas. Ulitin mo, mansanas. Mansanas. Magaling! At ito, libre na para sa'yo. Laging may pabaon ng ale sa akin. Isang saging, isang maliit na gatas, maliit na bagay, ngunit malaki ang epekto sa akin. Kapag naliligaw ako, ang mga dumadaan ay mabait na nagtuturo ng direksyon. Minsan, isang lola ang personal na naghatid sa akin sa aking destinasyon. Taga-ibang bansa ka pala, iha. Mahirap mag-isa. No? Ihahatid na kita. Halos maiyak ako sa kabaitan ng lolang iyon. Hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng ganitong kabaitan sa isang banyagang lupain. Si Jose rin ay mas naging maalalahanin. Noong sinabi kong namimiss ko na ang pagkain sa Georgia, naghanap siya ng recipe ng kachapuri sa internet at inaya akong magluto. Sofia, ito raw ang paraan para gumawa ng kachapuri. Subukan natin. Noong una ay hirap kami, ngunit habang nagluluto kami, mas dumalas ang aming pag-uusap at pagtatawanan. Nang sumabog ang kachapuri dahil sa sobrang dami ng keso na inilagay ni Jose, pareho kaming humagalpak sa tawa. Tinuruan ko rin si Jose ng mga salitang Georgian. Ito, sa Georgian, salamat ay madloba. Madloba. Nakakatawa ang pagbigkas niya, pero ang cute tingnan. Lumipas ang 3 buwan, at unti-unti na akong nakaka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Minsan, namimiss ko pa rin ang Georgia, ngunit natututunan ko ng humanap ng sarili kong kaligayahan dito. Isang araw, tinanong ako ni Jose. Sofia, kumusta na ang buhay dito sa Pilipinas? Mahirap pa rin ba? Mas mabuti na po kaysa dati. Masaya sa mga bata sa sentro at mababait ang mga tao dito. Mabuti naman. Gusto ko lang na maging masaya ka. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, kakaiba ang naramdaman ko. Ramdam kong totoo ang sinabi niya. Ang akala kong binili niya ako para sa pera ay maaaring hindi pala totoo. Noong gabing iyon, tumawag ako sa aking mga magulang sa Georgia. Sofia, anak, kumusta ka riyan? Tay, ayos naman po dito. Mababait ang mga tao at mabuting tao ang asawa ko. Mabuti naman, salamat sa'yo, tuluyan na akong gumaling. Maraming salamat, anak ko. Nang marinig ko ang malusog na boses ng aking ama, naramdaman kong hindi na sayang ang pagpunta ko sa Pilipinas. Kahit hindi dahil sa pag-ibig ang kasal, nailigtas ko naman ang aking pamilya. Lumipas ang 2 taon mula nang dumating ako sa Pilipinas. Marunong na ako ngayong magtagalog at isa na akong opisyal na guro ng wikang Georgian sa community center. Ang relasyon namin ni Jose ay mas naging natural na. Isang gabi, napansin kong kakaiba ang sigla ni Jose. Pag-uwi niya galing sa trabaho, panay ang tingin niya sa kanyang telepono at napapangiti mag-isa. Jose, may maganda bang nangyari? Ah, Sofia.
Pwede ka bang maglaan ng oras bukas? Bukas? Bakit po? May mahalaga tayong pupuntahan. Isang mahalagang bagay. Saan po tayo pupunta? Ngumiti lang si Jose. Kahit anong tanong ko, ayaw niyang sabihin. Sekreto. Malalaman mo bukas. Nagtataka man ako, hindi na ako nagtanong pa. Tuwing may sekreto si Jose, laging maganda ang kinalalabasan. Tulad noong kaarawan ko, ganyan din siya kasikreto nang sorpresahin niya ako ng cake. Noong gabing iyon, panay ang tawag ni Jose at may kausap siya sa Ingles. Hindi ko maintindihan, pero ramdam kong may mahalaga siyang pinaplano. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising at nagsuot ng formal na damit. Mahalagang araw? Saan po ba talaga tayo pupunta? Maghintay ka lang. Malalaman mo rin. Kahit naguguluhan, sinunod ko si Jose at nagsuot ng magandang bestida. Ang paborito niyang asul na bestida. Nang sumakay kami sa kotse, binuksan ni Jose ang navigation app. Ang destinasyon, Ninoy Aquino International Airport. Nagulat ako. Airport? Bakit po tayo pupunta sa airport? Maglalakbay po ba tayo? Hindi tayo maglalakbay. Pero siguradong magugustuhan mo ito. Pupunta ba kami sa Georgia o may kaibigan ba akong darating? Pagdating sa airport, dinala ako ni Jose sa arrival gate. Tiningnan niya ang oras ng pagdating ng isang flight at sinabi sa akin, Sofia, maghintay ka lang sandali. May lalabas dyan. Sino po? Ang taong pinakamiss mo na. Nagsimulang kumabog ang aking dibdib. Noon, nagsimula nang lumabas ang mga tao mula sa arrival gate. Kinakabahan kong tiningnan ang bawat isa. At doon, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Isang pamilyar na lalaki ang nakita kong naglalakad, hila-hila ang kanyang maleta. Noong una, akala ko ay namamalikmata lang ako. Ngunit nang makita niya ako at kumaway, sigurado na ako. Tatay, sumigaw ako at tumakbo. Ang tatay ko nga. Sa loob ng 2 taon, ngayon ko lang siya nakita at mukha siyang napakalusog. Mas malakas kaysa noong huli kaming nagkita sa Georgia. Sofia, anak ko, niyakap ako ng mahigpit ng aking ama. Sa kanyang mga bisig, humagulgol ako. Ang lahat ng pangungulila na tiniis ko sa loob ng 2 taon ay biglang bumuhos. Tay, kayo po ba talaga yan? Paano po kayo nakarating dito? Inimbita ako ni Jose. Nagulat ka ba? Lumingon ako kay Jose. Nakangiti siya habang pinapanood ang aming pagkikita. Jose, paano nangyari ito? Alam kong miss na miss mo na ang tatay mo, Sofia. Kaya inihanda ko ito ng palihim. Hindi ako makapagsalita sa sobrang tuwa. Hindi ako makapaniwala na inihanda ni Jose ang ganitong sorpresa. Sa sandaling iyon sa airport, habang yakap ko ang aking ama, hindi pa rin ako makapaniwala. Ibang-iba ang itsura niya kumpara noong huli kaming nagkita sa ospital, 2 taon na ang nakalipas. Tay, kayo po ba talaga yan? Abay oo naman, Sofia. Muntik mo na akong hindi makilala ah. Hinaplos ng aking ama ang aking pisngi habang nakangiti. Ang haplos na iyon ay pareho pa rin ng dati, kaya naramdaman kong siya nga talaga iyon. Tay, iba na po ang itsura ninyo. Paano po kayo naging ganito kalusog? Tumingin ang aking ama kay Jose at sinabing, lahat ng ito ay dahil kay Jose, hindi lang niya ipinadala ang pera para sa operasyon, kundi patuloy din siyang nagpadala ng suporta para sa aking gamutan pagkatapos noon. Po? At mayroong isang medical team mula sa Pilipinas sa Georgia na regular akong sinusuri. Isang programa raw na suportado ng gobyerno ninyo. Nagulat ako. Akala ko ay ang bayad lang sa operasyon ang ibinigay ni Jose. Hindi ko alam na patuloy niyang inalagaan ang aking ama. Jose, totoo po ba iyon? Yumuko si Jose na tila nahihiya. Natural lang na gawin iyon. Tatay mo siya, Sofia. Hinawakan ng mahigpit ng aking ama ang kamay ni Jose. Jose, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala na siguro ako sa mundong ito. At ang anak ko, hindi magiging ganito kasaya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napagtanto ko kung gaano kalaki ang aking pagkakamali sa loob ng 2 taon. Akala ko ay binili ako ni Jose, ngunit ang totoo,
Buong puso niyang tinutulungan ang aking pamilya. Sa loob ng sasakyan, mas detalyadong ikinuwento ng aking ama ang lahat. Sofia, pagkaalis mo papuntang Pilipinas, laging tumatawag si Jose. Tinatanong niya kung kumusta ka, kung may sakit ka ba. Talaga po? Oo. At lagi niyang kinukumusta ang kalusugan ko. Isang beses sa isang buwan, pinapapunta niya ako sa isang ospital sa Georgia na may Pilipinong doktor para magpa-check up at sagot niya lahat ng gastos. Naantig ang puso ko, hindi ko alam na ginagawa ni Jose ang lahat ng ito nang hindi ko nalalaman. At ang pagpunta ko rito sa Pilipinas, si Jose rin ang nag-alok para daw masuri ako ng masusing gamit ang modernong teknolohiya ng Pilipinas. Halos maiyak ang aking ama sa sobrang pasasalamat. Sofia, ang alam ko tungkol sa Pilipinas ay isang bansang mahirap dahil sa digmaan. Tay, at napakaswerte ko na nakilala mo ang isang taong tulad ni Jose. Ang taong ito ay may tunay na gininto ang puso. Tiningnan ko si Jose. Nahiya ako sa aking sarili dahil sa malaking pagkakamali ko. Hindi ako binili ni Jose. Totoong nagmamalasakit siya sa akin at sa aking pamilya. Jose, patawarin mo ako. Nagkamali ako ng pagkakilala sa'yo. Okay lang, Sofia. Natural lang na maging mailap ka noong una. Hindi, hindi ko alam na ganito kakabuting tao. Pagdating sa bahay, namangha ang aking ama sa lahat ng bagay sa Pilipinas. Sofia, napakalinis at ganda ng bahay na ito. Mas moderno kaysa sa Georgia. At mas lalo siyang humanga sa mga larawan ng mga ospital sa Pilipinas na ipinakita ni Jose. Sa ganito kagandang ospital ako masusuri, laking pasasalamat ko. Hanggang gabi, nagkuwentuhan kami. Ikinuwento ng aking ama ang buhay niya sa Georgia, kung kumusta si nanay, at kung ano na ang nangyari sa ubasan. At paulit-ulit siyang nagpasalamat kay Jose. Jose, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa aming pamilya. Pamilya po tayo, Tay. Natural lang po iyon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, uminit ang aking puso. Ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na puso ni Jose. Sa loob ng isang linggong pananatili ng aking ama sa Pilipinas, marami kaming pinuntahan. Nag-leave si Jose sa trabaho para samahan ang aking ama. Una naming pinuntahan ang isang malaking ospital sa Maynila. Ginamit ang pinakabagong teknolohiya para suriin ang kalusugan ng aking ama. Ang resulta ay kamangha-mangha. Sinabi ng doktor na ganap nang naibalik ang kalusugan ng puso ng aking ama. Ang puso ng pasyente ay napakalusog na. Naging matagumpay ang operasyon at naging maayos ang aftercare. Naluha ang aking ama nang marinig iyon. Salamat sa Diyos. Dahil kay Jose, nabigyan ako ng pangalawang buhay. Kinabukasan, namasyal kami sa Maynila. Pumunta kami sa isang malaking mall at nagulat ang aking ama sa dami ng tao at sa naglalakihang mga gusali. Sofia, nakakamangha na ganito karaming tao ay maayos na naglalakad. Kung sa Georgia ito, sigurado magulo na. At mas lalo siyang humanga nang sumakay kami sa MRT. Isang card lang na ganito kaliit, pwede nang sakyan lahat ng tren at bus sa Maynila? Grabe. Tuwang-tuwa ang aking ama habang tinitingnan ang beep card, isang bagay na hindi maiisip sa Georgia. Nang umakyat kami sa isang rooftop restaurant at nakita ang mga ilaw ng syudad, labis siyang naantig. Wow, may ganito palang kagandang syudad. Kahit gabi, napakaliwanag at malinis. Tay, kumusta po? Panatag na po ba kayo na sa ganitong lugar nakatira ang anak ninyo? Oo naman, panatag ako. Na sa ganito kaligtas at kagandang lugar ka nakatira, wala na akong alalahanin. Si Jose rin ay nagkaroon ng pagkakataong makipagkuwentuhan sa aking ama. Nagpakita siya ng interes sa kultura at pagkain ng Georgia. Tay, narinig ko po na sikat ang alak ng Georgia. Abay oo, ang Georgia ang pinagmulan ng alak. Nagdala ako ng alak na gawa sa ubas mula sa aming ubasan bilang regalo sa iyo, Jose. Talaga po? Maraming salamat po. Napakasaya ng sandaling iyon habang nagsasalo kami sa alak na dala ng aking ama. Maging si Jose ay humanga sa lasa nito. Napakasarap po. Hindi ko alam na ganito pala kasarap ang alak ng Georgia dahil masaya ang anak ko sa Pilipinas
mas lalong sumasarap ang alak na ito. Sa huling araw ng aking ama sa Pilipinas, namasyal kami sa Intramuros. Naranasan niya ang iba't ibang kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng kasaysayan nito. Napakabukas palad na bansa pala ng Pilipinas. Ang daming iba't ibang lahi na magkakasamang namumuhay. At pauwi na kami papuntang airport, sinabi ng aking ama, Sofia, noong una, nagsisisi akong ipinadala kita sa Pilipinas. Tay, napakabuting tao ni Jose. Oras na para buksan mo na ng tuluyan ang iyong puso sa kanya. Opo, Tay, naiintindihan ko na po ngayon. Sa airport bago magpaalam, muling nagpasalamat ng malalim ang aking ama kay Jose. Jose, maraming salamat. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa aming pamilya. At pakiusap, alagaan mong mabuti ang aking anak. Ako po ang dapat magpasalamat, Tay, dahil nakilala ko ang isang taong tulad ni Sofia. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, kami ni Jose ay isa ng tunay na pamilya. Pagkaalis ng aking ama pabalik sa Georgia, tuluyan nang nagbago ang aming relasyon ni Jose. Ngayon, bukas na ang aming mga puso para sa isa't isa. Jose, patawarin mo ako sa lahat. Masyado akong naging malamig sa'yo. Hindi, Sofia. Noong una, hindi ko rin alam ang gagawin. Mula noon, kami ay naging tunay na mag-asawa. Isang mag-asawang nagmamahalan at nagrerespetuhan. Ilang buwan ang lumipas, ibinalita ko kay Jose na ako ay buntis. Jose, magkakaroon na tayo ng anak. Talaga? Napakasaya ko, Sofia. Tay, may maganda po akong balita. Magkakaanak na po kami. Talaga? Binabati kita, Jose. Siguradong napakasaya rin ni Sofia. Kinuha ko ang telepono at kinausap ang aking ama. Tay, magkakaapo na po kayo. Sofia, binabati kita. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Mag-ingat ka at magkaroon ka ng malusog na sanggol. Pagkalipas ng 10 buwan, nagsilang ako ng isang magandang babaeng anak. Ang pangalan niya sa Pilipinas ay Maria, na pinili ni Jose, at ang pangalan niya sa Georgia ay Nina, na ako naman ang pumili. Gusto naming lumaki siyang dala ang kultura ng parehong bansa. Dumating muli ang aking ama sa Pilipinas para makita ang kanyang apo. Nang una niyang makita si Maria Nina, labis ang kanyang tuwa. Apo ko! Nandito na si Lolo. Napakaganda mo naman. Tay, kamukha niyo po si Maria Nina. Oo nga. May mga mata siyang parang taga-Georgia. Pero dahil sa Pilipinas siya ipinanganak, isa rin siyang Pilipino. Ngayon, 3 taong gulang na si Maria Nina. Lumalaki siyang matalino at marunong magsalita ng Georgian at Tagalog. Tuwing nagvi-video call kami kay lolo niya, bumabati siya sa wikang Georgian at tuwang-tuwa ang aking ama. Lolo, Genatsvale. Aba, ang apo ko, marunong nang mag-Georgian. Miss na miss ka na ni Lolo. Ngayon, itinuturing ko ng tunay na tahanan ang Pilipinas. Ipinanganak ako sa Georgia, ngunit sa Pilipinas ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Ibinabahagi ko rin ang aking karanasan sa mga ibang dayuhang nakikilala ko sa sentro. Mahirap sa simula, pero huwag kayong susuko. Napakabuti ng puso ng mga Pilipino. Pagdating ng panahon, siguradong magiging masaya rin kayo. Kami ni Jose ay patuloy na nagmamahalan. Nagsimula man kami sa isang pangangailangan. Ngayon ay hindi na namin maiisip ang buhay kung wala ang isa't isa. Kapag namimiss ko ang Georgia, ipinagluluto ako ni Jose ng pagkain namin o tinutulungan akong makipag-video call sa mga kaibigan ko roon. Kapag masaya ka, Sofia, masaya na rin ako. Noong nakaraang linggo, bumisita kami sa Georgia kasama si Maria Nina. Pagkatapos ng 6 na taon, nakabalik ako sa aking sinilangan. Tuwang-tuwa ang aking ama at ina. Sofia, lalo kang gumanda. Halata sa mukha mo na masaya ka sa Pilipinas. Opo, Nay, masaya po ako. Walang tigil sa pagngiti ang aking ama habang tinitingnan si Maria Nina. Dahil sa apo ko, sumigla ang bahay na ito. Tama pala ang desisyon na ipadala ka sa Pilipinas, Sofia. At sa ubasan, habang namimitas kami ng ubas kasama si Maria Nina, sinabi niya, Apo, ito ang ubasan na inaalagaan ni Lolo. Dito naglalaro ang nanay mo noong bata pa siya. Sumagot si Maria Nina gamit ang pinaghalong Tagalog at Georgian. Lolo,
Ang tamis po ng ubas. Dadalhan ko po si Papa. Napakabait talaga ng apo ko. Ang isang buwan na ginugol namin sa Georgia ay napakasaya. Pakiramdam ko, nabawi ko ang lahat ng oras na nangulila ako. Pabalik namin sa Pilipinas, sinabi ng aking ama, Sofia, panatag na talaga ako ngayon dahil nakikita kong mayroon kang masayang pamilya. Tay, lahat po ng ito ay dahil sa inyo. Kung hindi po kayo nagkasakit, hindi po ako makakarating sa Pilipinas. Pero dahil doon, nakilala ko ang isang taong tulad ni Jose. Siguro, lahat ng bagay ay may dahilan. Ngayon, 26 taong gulang na ako. 6 na taon na ang lumipas mula nang dumating ako sa Pilipinas. Sa community center, ako na ang assistant director. Gamit ang aking mga karanasan, tinutulungan ko ang ibang mga pamilyang dayuhan. Si Jose naman ay na-promote na at manager na sa kanyang kumpanya. Si Maria Nina ay masayang nag-aaral sa isang kindergarten sa Pilipinas. Tuwing Sabado ng gabi, nagvi-video call kami sa aming pamilya sa Georgia. Ikinukuwento ni Maria Nina sa kanyang lolo at lola ang mga nangyari sa kanya sa loob ng isang linggo. Lolo, nagkaroon po kami ng drawing contest sa school. Nanalo po ako. Talaga? Ang galing-galing naman ng apo ko. Proud na proud si Lolo sa'yo. Mahilig magyabang ang aking ama tungkol sa kanyang apo. At siya ay ganap ng malusog at patuloy na nag-aalaga ng ubasan. Sa susunod na taon, plano naming maglakbay sa Georgia kasama ang buong pamilya. Gusto na ring makita ni Jose ang Georgia. Gusto kong makita ang lugar kung saan ka lumaki, Sofia. At gusto ko ring matutong gumawa ng alak mula sa tatay mo. Napakasaya ko ngayon. Noong una akong dumating sa Pilipinas, inisip ko na ako ay isang anak na ipinagbili. Ngunit ngayon, iniisip ko na ang Pilipinas ang bansang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang pag-ibig ni Jose, ang aming mahal na anak na si Maria Nina, at ang kalusugan ng aking pamilya lahat ay nagsimula sa Pilipinas. Minsan, sinasabi ko sa mga bagong dayuhang asawa na nakikilala ko sa sentro, mahirap at malungkot sa simula, pero huwag kayong susuko. Kapag naramdaman ninyo ang kabaitan ng mga Pilipino, siguradong magiging masaya kayo. Tulad ko, at lagi kong idinadagdag, ang Pilipinas ay magbibigay din sa inyo ng bagong buhay. Maniwala kayo sa akin at maghintay lang. Ngayong gabi, bago matulog si Maria Nina, ikinuwento ko sa kanya ang isang alamat mula sa Georgia at isang kuwentong bayan mula sa Pilipinas. Mama, taga-Georgia po ba ako o taga-Pilipinas? Maria Nina, anak, ikaw ay parehong taga-Georgia at taga-Pilipinas. Parehong bansa mo ang mga iyon. Opo, mahal ko po ang Georgia at mahal ko rin po ang Pilipinas. Tama iyan. Anak, salamat sa pakikinig sa aking kuwento. Sa mga sandaling ito, marahil ay nakatingin ang aking ama sa ubasan sa Georgia at sinasabing, tama pala talaga ang desisyon kong ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Dahil masaya siya, masaya na rin ako. At ako rin, araw-araw kong iniisip, napakapalad ko at napunta ako sa Pilipinas. Kung mayroon man kayong mga kapitbahay na dayuhan, sana ay pakitaan ninyo sila ng kabaitan. Ang maliit na kabaitang iyon ay maaaring maging bagong pag-asa para sa isang tao.